Hello mga ka-offloader sa Pinas Market! Kumustamos mi amigos? Maayong Sunday karong adlaw. So Sunday last day sa Mayo, May 31, 2026. So pag-usapan natin tong anong nangyari kay PNB Yan PNB, anong nangyari niyan. So bago ang lahat mga ka-offloader, maraming salamat sa inyong tanan sa pag-subscribe at tuloy-tuloy na panood sa ating mga videos So sa mga viewers ng Merimart, meron tayong ginawang bagong video kay Merimart, panood na lang. Tapos tulungan niyo ako na maabot natin ang 100 subscribers ngayong katapusan ng June 2026 So subscribe na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Libre lang naman yan. So taralits kay Philippine National Bank. So, unang-una, si Philippine National Bank, meron siyang dividends na ibibigay ngayong, ang ex-date niya is 5 June 2026. So, dapat bibili ka bago mag 5 June 2026. So, dapat Huwebes pa lang, katapusan ng Huwebes, ka pwedeng bumili. Kasi sa 5, ex mo na yan. So, hindi na pwede kang bumili at hindi ka na maka-avail nitong 1.1. Pili ka pa lang bumili pero hindi mo naman to ma-avail ng 1.1 na dividends, di ba? So dapat bukas sa Lunes hanggang Huwebes ka pwedeng bumili. So bakit ba bumagsak si tawag nito, Philippine National Bank? Samantalang noong mga kasagsagan ng may gulo-gulo dito sa yung iba nagbagsakan, siya steady lang siya, stay put lang. Pero ito, bumagsak siya Bakit? Anong dahilan? Ang isang nakita kong dahilan dito, ito ay sinadya. So, lipat natin ito yung huli nating vlog ng di ba? Na magganon siya. So, yun yung ginawa niya Pero matindi itong akala ko na hataw na siya. So, ang sa pananaw ko lang to sinadya to ng mga malaking mga investor. So baka mga foreign investor o yung mga Kasi una-una diyan, mayroong demand dito. So maraming demand dito na kaabang na buy order. So susungkitin to nila, di ba? Yung itong mga na yan, demand, illiquidate yan. Pira yan, may pira Sa US kasi mga ganon. May mga supply, demand, nililiquidate nila yan tinitira So ito, mayroong dito banda, kulay-pula yan dati So mayroong nagbuhos ng sale. Mayroong nakaabang na sale dito. At ito namang may buy dito, itong kulay green, so sungkitin naman yan. So may pera dyan. So maliquidate. So isa sa dahilan yan. Pangalawa, bakit sinadyang i-drop yan? Dahil nitong dividend date nga Para mura, mas mura siyang bilhin, di ba? Kasi tingnan mo, kung ako may malaking pira, bibilhin ko siya ng mura. So ibig sabihin yan, aangat yan siya. So sa Lunes, maaring Lunes or Martes, papasok tong buyers ulit na to. Itong nagbinta na to, papasok yan siya ulit. Diyan lang sa Lunes o Martes. So yun yung sabayan natin. Dapat tayo sa Lunes pa lang, kung may buying powers ka na, bibili ka na dito. Kasi bakit kamo pag na-trigger tong demand na yan, mag-bounce back yung yung presyo na aangat yan. At itong nagbinta na to, so ilang tao yan, foreigner siguro to may 341.25. So tingnan nga natin sa short time frame, yan sa 30 minutes. So, yan, ibig sabihin nito, doon pa tayo sa mga 15 minutes. So nandito siya na bumagsak dito sa sa mayroong volume na maliit-liit naman, mga almost 30,000. Dito may buy siya, bumawi dito may buy. So dito sa 30 minutes, dito talaga makita mo may 307 307 na volume na bumagsak So dito yung malaking ito yung nagbintahan. So siguro mga foreigners to na investor, baka isa o tatlo, dalawa, ganun. O baka isa lang, 307.
sinadya yan na binagsak. Kasi mura na nga eh. Pagdating sa Lunes, pwede siyang pumasok o Martes para umangat naman yan. Pag angat yan, at pagdating dito sa ex-dividend date, sa Friday pa naman, kadalasan ito talaga yung nangyayari. Pag Friday, yung mga investor diyan, lalabas yan eh, mag-i-exit yan kasi walang trading sa Sabado at saka sa Linggo, di ba? So, 2 araw walang trading yan. So, ililipat nila yung pera na yun. Ewan ko, saan nila dadalhin, basta lalabas yan. So, Friday pa, tapos ex-dividend date pa, yun yung ginagawa nila. Pag ex-dividend date, lalabas yan sila, babagsak. So, kung meron kang buying power na ngayon, mas maganda bumili na ngayon kasi mura na yan. So, baka paabutin nila to ng 60. Isipin mo yan kung 60. So, 57. So, 60. Di, may 3 pesos, may 5% na yan. Ano? Kung malaking pira yan eh, kung wari, may 500,000 sila, 500 sila na share. Hawak, may 500,000 ano, 500,000 yung investor, multiply mo ng 57.30, 28 million yan eh. So sino bang retailer na magtiyaga ng di ba? So pag may sabihin lang natin 100,000 yung isang foreigner, kumita siya ng 3, so multiply mo ng 3, 3 pesos ang tubo, may 300,000 din siya, di ba? So, napakalaking pira yan. Kaya yun yung ginagawa nila. Sinasadya itong ibagsak. Hindi to, kasi dito nga, mangat nga dyan eh. Dito, kasi ito siya, baka ito lang din sila na bumili dito, tapos kumita na. So, tingnan mo yung kinita nila dyan. So, 6-7% ang kinita, tapos binagsak, tapos bibilhin ulit another kita na naman. So, ganun yung ginagawa nila ngayon dito. Nilalaro na lang yan. So, tayo, mga retailer na maliit, ay sabayan na lang natin talaga sila. So, kaya minsan, pag ganito, pag kumita na yung pira mo, kahit maliit man nakita, 1,000 man yan, pwede mo lang ibinta, take profit, para yung kapital mo, lumaki din, di ba? So, ito, kaya maganda sa Lunes, papasok ka kung may buying powers ka na, no? So, sa tayo, wala pang ibang, hindi pa yata magsahod bukas. O sana ngayon ay magsahod na. Or bukas, o no. So, parang malabo pa yata. Bukas namang bangko ngayon. So, yung ko, baka hindi pa magsahod. Baka Lunes pa o Martes pa kami magsahod. So, hindi ako makasabay nito. Sayang. So ito yung mga oportunidad na kasi titingnan mo yan si tingnan mo si Philippine National Bank, si BPI. Tingnan mo anong ginawa nila kay BPI din. Dito may dividends din to siya ngayong Wednesday. So Martes yung last na bilihan. So ginawa nila, bumagsak sila noong Huwebes eh. Binagsak nila noong Huwebes. Tapos, pumasok na naman ulit pagka Friday. Bumili naman ulit, malaking bullion eh. 9.37 eh. Yung Biyernes kasi, 1.71. So, may lumabas na foreigner, investor. Ngayon, bumili naman siya ulit, pinasok naman. So, humataw yun. Sinabayan ng mga retailer din yan. O mga may pumasok. Asahan nyo to pagdating ng itong si BPI. Pagdating dito sa X-date sa Wednesday. Sa Lunes, mayroon pang papasok diyan dito. Pagdating diyan, ito si BPI diyan, lalo na may sell order block dito. Nakaabang na yan sa Wednesday yan. Bubuhos yan naman yan dito. Magbuhusan naman yan sa Wednesday, So, yan lang po ang ating pananaw kay Philippine National Bank kung bakit siya bumagsak, So, take your opportunity kung may buying power ka, So, huwag kalimutan, pag may buying power sa Lunes, maganda ibili. So, huwag kalimutan naman mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Kaya tulungan niyo akong lumago tayo para marami tayong maabot na mga viewers o mga Pilipino na gustong, lalo ng mga OFW din, na gustong matutong mag-trade para hindi lamang sa kanilang hindi lang sa tawag nito sahod umasa.
So hanggang dito lang po. Adios mi amigos, mi amigas, babus!